Good evening! Katatapos lang ng ating Saturday family appointment with El Shaddai. At ang ating healing password ay unity pa rin. We are on the second letter of unity, which is letter N. So we have 4 N. The first N goes to our very own sister, Lord for money. Yeah, glory to God. The first N is Noon. Ang kanta, Cast Thy Burden. Ang kumanta, Gospel Choir and shares, Brother Jess Tayota. Praise God. Hallelujah. Tayoto. Sa'yo to. Ta. Parang hapon eh. And the second N goes to our very own sister, Arlene, beautiful girl. Hallelujah. Glory to God. The second N stands for now. Ang kanta, I Need You Now. Ang sharer, si Sister Shekina Basidro. Ang kumanta, si Sister Rachel. Rachel. And the third N goes to our very own sister, Sally Baade. Our birthday celebrant on Wednesday. Third song, Nothing is Impossible, sung by Gospel Choir. Sharer, Sister Lulu Gonzalez. Password, nothing. Nothing. And the fourth N goes to our very own sister, Belly Pakibaba muna yung kamay. Baltar. Kalasar. Is Holy Night and fourth N is Night. Ang sharer po is si Brother Kim Jobin Benigero. Yay! At ang ating isinigaw, Holy night, the stars are brightly shining. Is the night Of our dear Savior's birth. Wow. And, of course, before ng closing prayer, pupunta tayo sa ating Sunday Gospel ni Bishop Bacani. O ano? Punta tayo kay Sister Flor. Opening yan sa pagdating sa atin. Pasanin ng krus. Kita dyan. Ang according to Bishop, ang sabi niya, mahalin ng Diyos higit pa kanino man. Higit pa sa ating mga magulang, sa ating mga kapatid, sa ating mga anak, at kahit sa ating mga sarili. Kung tunay tayong alagad, batayin natin ang mga sakripisyo. Bitbitin natin ang sakripisyo, ang mga paghihirap. Ano nga ba ang paghihirap bilang Kristiyano? Yung magiging tunay na halimbawa ka sa kapwa, mapagpasensya, lagi nakikinig at sumunod sa utos ng Diyos, at tunay na ibigay yung karapat-dapat para sa Panginoon, para ma-worship siya, maitaas, at makilala siya sa pamamagitan ng ating mga gawa at halimbawa. To God be the glory. Amen! Tama, very good. And second, Sister Ernie. Yung gospel ngayon, medyo may kalaliman yung Yes. pagsunod sa maging alagad. Hanggang saan ba tayo natin pwede sumunod kung paano yung pagsunod natin bilang alagad ng Diyos. Sabi nga ni Bishop, hindi daw tayo magiging alagad kung hindi natin mga natin sa buhay, mahal natin sa buhay. Pero hindi ibig sabihin na hindi natin mamahalin yung mga mahal natin sa buhay. Ang ibig lang sabihin ni Bishop na kailangan mas mahalin natin ng Diyos bukod kanino man. Kasi yun daw po yung tamang pagsunod. Kasi di ba sabi nga dun sa sulat ni Marcos na love God with all your heart, with all your mind, with all your soul, with all your strength. So ibig sabihin, lahat ng kalakasan natin meron tayo, unahin natin ang Diyos. Kasi yun daw po yung tamang pagsunod bilang mga taga-alagad ng Diyos.
Pero ang totoo po doon, pag naging alagad ka ng Diyos, mas mahirap kasi dadaan po tayo sa sakripisyo at pag-uusig. Kasi kadalasan mismong kasamahan natin sa buhay ang unang uusig sa atin. Pero kailangan po natin na ipakita na yung pagiging pag-uusig sa atin, yung maglalapit sa atin lalo sa Panginoon. Kasi yung daw po yung way paano hugin yung pananampalataya natin. Kasi hindi naman daw pinangako ng Diyos na pag naging lingkod ka niya, magiging madali yung buhay natin. Yes. Ang ipinangako lang po ng Diyos na pag tayo naging tagasunod niya at nakasunod tayo sa kalooban niya, yun daw yung kakamti natin yung buhay na walang hanggan. Amen. Very well said. Oh, sino pa? Amazing. Konti, sinabi ng lahat, Sister David. Yun na yung... Meron doon yung kalimutan ng sarili. Pagkalimot sa sarili. Kalimot sa sarili. Yeah. Sabi pa nga, mahalin natin ang Diyos na sa ipasagin. Sabi, ang sino man sumunod sa akin na hindi nagpasa ng kanyang cross, hindi karapat-dapat sa akin. Gusto mag-alagad, pasanin niya ang kanyang cross at sumunod sa akin. Kaya nung ginawa niya. Tulad ni Sister Sally, napasa ng kanyang asawa, no? Ayun. Hindi binibitiwan, ano? Marami naman po tayong ano sa pamilya natin. Talaga, mga pagsubok. Ako, sa pamilya ko lang. Para naman na rin yun. Talagang ano rin yun, di ba? Hindi tayo pwedeng mabuhay na sa sarili lang ho natin. Ako, sa akin na experience, pasalamat ako kasi kung dumadating mga pagsubok, kasi naisip ko lagi ang Panginoon, lalo na ang Panginoon. Eh, ang ginawa ng Panginoon sa buhay namin, kaya sabi ko, Lord, maraming salamat kasi kung dumadating mga pagsubok na ito, nakakadinig na ako ng iyong salita. Kumbaga, pinapatatag mo kami ang mga pagsubok. Amen. Totoo Kaya, yan. yun nga po, na kailangan talaga pasanin mo ang krus. Yeah. Na hindi madali talaga. Di porke nasa Panginoon ka, wala nang pagsubok. Yeah. Ako, nandiyan talaga. Kaya pagkalimot Pero salamat sa Panginoon at napagtatagumpayan natin lagi Amen. sa biyaya at grasya niya. Kasi nung araw, sasabihin niya, bahala ka sa buhay mo, di ba? Pero ngayon, hindi mo na kayang sabihin yun, di ba? Kasi, Wala akong pakialam sa iyo. yes, dati, yan. Ito talaga, totoo po yun. Ngayon, hindi na kasi mayroon ka ng conviction dahil may salita ng Diyos sa puso, di ba? Oo, yun. Yun, Talaga. salita ng Diyos Hotel sa na ng puso. salita ng Oo, Diyos. talaga. Kaya hindi na tayo self-centered. We are Christ-centered. Kasi kung Christ-centered ang isipin natin, hindi natin kayang batahin yan, hindi natin kayang patawarin, hindi kaya natin ganun. Kasi ang pagkalimot sa sarili, ibig sabihin, kung dati kang malungkutin, kung dati kang nakakalimutan yan, di ba? Kasi alam mo, may salita ng Diyos ka na eh, di ba? Yun yung pagkalimot sa sarili. Kaya napakaganda na pagninilay ng Word of God. Sinasabi nga ni Sister kanina, ni Sister Flor, talaga naman, no? Napaka ang pagkalimot sa lahat ng mga bagay para lang sumunod sa kalooban ng Panginoon. Sabi Kalimutan daw ang sarili. pagkalimot sa sarili kasi kung titingnan naman, hindi ako makakatid kasi ganito, umuulan, ang lakas ng ulan, di ba? Baka ako'y mabasa, baka ako'y, di ba? So, pagkalimot sa sarili, ay, hindi ako pababayaan ng Diyos. Aatin talaga ako. Yan ang sinasabi ni Sister Arlene, na ginagawa yung number 1 ang Panginoon. Ibigin mo ng buong puso, kalakasan. Bakit? Sino nagbibigay ng kalakasan? Di ba ang Diyos? Amen. Yun. Kaya maraming salamat. So, closing prayer, sino mo? Ikaw. Oh, ako ba? Di ba sabi ko, Okay. Wala naman ang anak ng Espiritu Santo. Amen. Hallelujah. Dakilang Diyos, pagpadang Ama, yung Shaddai, kami nagpupuli at nagpapasalamat o Diyos sa iyong kadakilaan. Salamat sa Panginoon sa tagumpay ng gawain mo. Naniniwala po kami darating ang araw, ang punong lingkod ay makapagsasalita na ng maayos, tagumpay, para maluwalhati ang dakilang pangalan. Sabi nga ni Brother Resty, pinahintulutan, Panginoon o Lord, ang kalalagay ni Brother Mike, para maluwalhati naman ang pangalan sa pamagitan ng patutuon ng mga lingkod mo na tumatayo sa entablado para sila
makikita mo sa panahon ng siksik at ligligan, makikita mo kung sino ang tapat na hindi tinitingnan kung anong meron ng puno lingkod, bagkus ang tinitingnan kung paano kami tinawag, Panginoon, at Amen. pinagpala at binago ng Amen. Diyos. Kaya Lord, patuloy mo ilagay sa aming puso at isipan ang pagiging matatag sa lahat ng bagay ng pagsubok. Yes, Alam Lord. namin ikaw ang Diyos nagbibigay ng way out para Amen. mapagtagumpayan namin ang lahat ng pagsubok. Amen. Hindi mo kami pababayaan sa gitna ng mga matitinding pagsubok. Lagi kami magtatagumpay Amen. sapagkat ikaw ang lagi namin kaagapay. Amen. Father God, pagpalain mo ang aming paglalakbay. Samahan mo muli kami kung paano mo kami hinatid dito. Muli mo Yes, kami Lord. hinatid sa aming tahanan na ligtas sa anumang kapahamakan. Balutin kami ng banal na dugo ni Jesus simula ulang talampakan upang huwag kami makita ng kaaway. Ganun din ang aming sasakyan simula bubong hanggang gulong. Lahat ng piyesa, alam namin ikaw ang Diyos na may control. I-seal mo ng blood of Jesus ang aming Amen. harapan, both sides at sa likuran, upang ang kaligtasan ay aming makamtan. I-bless mo rin ang aming driver. Amen. Hawakan mo po, Diyos, ang kanyang kamay matapat sa pamagitan niya, ikaw aming driver. I-bless mo rin ang may-ari ng sakyan na ito na laging available, si Brother Joel at ang kanyang Lord. pamilya. Pagpalain mo, Panginoon, O Lord, ang lahat ng aming balak, ikaw ang Diyos ang magpapatupad. I-bless mo, Panginoon, O Lord, ang aming hanap buhay, ikabubuhay at buhay at mga mahal sa buhay upang patuloy kami makapaglingkod sa iyo na may katapatan. Pagpalain mo, Panginoon, O Lord, ang lahat ng aming balak, ikaw pa rin ang Diyos na magpapatupad. Amen. Yes, Father Lord. God, sa iyong kamay, nabilin po namin ang lahat. Mangyari ang kalooban ng aming mga sarili. I-bless mo rin ang darating na birthday celebration ni Sister Sally. Yes, Dalangin po Lord. namin na ngayon pa lang. Amen. Pinadala mo na ang mga banal mong anghel at ibigyan siya ng extraordinary strength, extraordinary wisdom, and extraordinary blessing at sa pamagitan ng pagkalimot ng kanyang sarili, pati patuloy niya na paglilingkuran ng kanyang asawa na may katapatan, Panginoon. Amen. Yahweh, salamat po sa iyo namin binabalik ang lahat ng papurit parangal. In Jesus' name, Amen.